Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM-HK Gospel Podcast. At sa gabi kong ito, tayo po ay dadako sa pagpapatuloy ng ating pagbubulay sa ating pong sinimulan kamakailan. At ito yung pinamagatan po nating huwarang nanay at huwarang tatay. At natalakay na po natin ang tungkol sa huwarang nanay at ito po ating babalikan mamaya. At ngayon po tayo dadako sa ikalawang bahagi ng ating podcast ngayon. At ito ay tumutukoy naman sa tungkulin at katangian na nakaatang sa balikat ng isang tatay. So, nais ko pong anyayahan kayo na samahan ako na ating pong pagnilayan ang sinasabi po ng Epeso Kabanata 5, talata 25. Sabi po dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Pagpalain po nawa ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang salita. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Dalayan ko, Diyos, ang bawat ina at bawat ama na nakatutok ngayon sa podcast na ito. Kaya mo po, Panginoon, na mensaheng ito ay maging eye-opener sa bawat isa na maunawaan po ng mag-asawa ang kani-kanyang tungkulin na dapat nilang gampanan at lakaran sa isang pamilya o malusog na pamilya. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na salita mo ay magdulot ng kaliwanagan at patuloy ito, Diyos, na humubog sa pananampalataya ng isang ina at isang ama na iyo pong minarapat na magkasama sa isang bahay, sa isang tahanan, at sila'y bumuo ng isang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, kamakailan po ay ating tinalakay ang mga bagay o tungkulin ng isang nanay at bilang pagbabalik aral ay ating pong sinabi at ating pong natutunan na ang mga babae ay dapat na maglingkod sa kanyang asawa. Gayon din naman, dapat siya marunong mag-budget. Hindi niya dapat sinisiraan ng kanyang asawa sa harapan ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang pamilya, maging sa kapitbahay o maging kanino man. Sapagkat tunay na napaka-importante na pinangangalagaan niya ang dignidad ng asawa niyang lalaki. Gayon din naman, ang babae ay dapat maging maayos at na may pagmamalaki ng kanyang pamilya. Kung paano siya nagiging masinop, nagiging malinis sa tahanan, ay dapat din naman na siya ay maging masinop din sa kanyang sarili. Maging maayos at hindi siya maging pabaya din sa pag-aayos kanyang sarili. Upang sa ganon ay hindi siya magmukhang lotion, sinasabi. Ang isang babae dapat na iniiwasang magbunganga o pagsalita ng hindi maganda ang kanyang asawa, sapagkat ito ay tunay na nakakababa ng pagtingin ng ibang tao at kawalan ng respeto sa kanyang asawa, sapagkat kung siya mismo bilang asawang babae na hindi gumagalang o hindi may respeto at hindi sasabihin sa otoridad ng kanyang asawa, ay pangit na ehemplo naman ito. Kaya nga sinasabi sa Epeso 5:22 na ang mga babae dapat pasakop sa kanilang mga asawa. Ibig sabihin ng pasakop, sila ay mag-submit sa authority ng husband at hindi sila nagiging ikangay pasaway. Gayon din naman sinasabi na ang mga babae dapat nagpakita ng magandang asal upang mahikayat ang asawa, lalo na alam nila na hindi pa talaga naging mananampalataya ang kanilang mga asawa. Ang kanilang asawa ay
Sinishare pa lang nila ng salita ng Diyos. O kaya nga kapag hindi nila pinakitaan ng magandang asal yung kanilang asawa, lalong magiging mahirap para sa kanila na ito ay akayin sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At sa gabing ito tayo po naman ay dadako sa part 2 ng ating pag-aaral ng ulirang o huwarang nanay at huwarang tatay. At ating pag-uusapan naman anong mga bagay na nakaatang o tungkulin na nakaatang sa balikat ng isang tatay. Sabi nga po na Efeso 5:25, ang mga lalaki dapat mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So ang pamilya po, mga minamahal, ang siyang paraan ng Diyos upang mahubog ang bawat tao sa pagiging responsable at dapat maging maayos at mabunga ang pamilya kung susunod lamang ang bawat isa, ang nanay at ang tatay at lahat ng miyembro ng pamilya ayon sa disenyo ng Diyos para sa isang masayang tahanan, ng masayang pamilya. Kaya nga po ang layunin po ng ating podcast sa gabing ito ay upang maunawaan pareho ng nanay at tatay ang kanilang responsibilidad. At sa gabi pong ito ay hopefully ang mga tatay ay nakikinig sa mandako kayo naroon sa amang kapuluan ng mundo na kayo ay nakikinig, ay buksan niyo po ang inyong mga puso at tanggapin po natin ang sinasabi na salita ng Diyos tungkol sa mga responsibilidad ng isang ama. Ang ama po ng tahanan ang sinasabing dapat maging provider or protector at dapat manguna sa pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Now, sa salita pong provider, ibig pong sabihin dito ay siyang nagpo-provide o bumubuhay sa kanyang pamilya o siyang naghahanap buhay. Pero may mga pagkakataon naman po na hindi po laging ganito. May pagkakataon sa ibang mga mag-asawa, ang lalaki ay nasa bahay at ang babae ay nagtatrabaho. Wala naman pong masama doon. Ang importante lang ay maunawaan ng lalaki na hindi ko mo ang kanyang asawa ang nagtatrabaho ay siya ay hinihigitan nito sa authority. Dapat lang na maging bukas ang isip, mapagpasalamat at suportahan po natin si Mrs. sa kanyang ginagawa sapagkat hindi po tunay na hindi po ganun kadali ang siyang umiwalay sa kanyang pamilya, pupunta na ibang bansa upang doon ay magtrabaho sapagkat hindi po ninyo nakikita ang kanyang kalagayan kung paano po siya nagsasakripisyo alang-alang po sa inyo at alang-alang sa kanyang mga anak. So sinasabi po ng Efeso 5:25, yung binasa po natin kanina, na dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa. Dapat niyang ibigin ito tulad ng pag-ibig ni Jesus sa church. Ibig sabihin, dapat niya ipakita sa halip na pinagdududahan, sa halip na na hindi kinakausap o kinagagalitan sa kung anong kadahilanan, dapat po ay mas higit tayong mga lalaki ang siyang umuunawa at ating silang sinusuportahan sa kanilang mga ginagawa sapagkat sila po ay nagtatrabaho para po sa pamilya. So may papakita po ng lalaki na pinahalagahan niya, tiniibig ang kanyang asawa sa kanyang pagiging tapat. Alam po natin na yung mga karaniwang problema ng pamilya yung kapag dahil nga nasa abroad si Mrs. Si Mr. nangangapit bahay. Pa isang tabi po. Pero alam ko naman na hindi naman lahat ng tatay ay ganyan ang ginagawa. So sa salita pong pagiging tapat, ibig pong sabihin ay kahit po wala si Mrs. at nasa ibang bansa, ay dapat maging tapat po tayo sa ating sinumpaan sa altar na kailanman ay hindi tayo titingin sa iba
at walang iba pa na pwedeng makaagaw ng ating atensyon, kundi tanging ang ating asawa lang at si Lord sa buhay natin. So magbigay po tayo ng panahon. Ngayong wala si Mrs. sa bahay, bakit di po natin bigyan ng panahon ang ating pamilya, ang mga anak, na alam po natin na kung yan ay mga anak nyo ay napapabayaan at sila ay napapabarkada, tiyak po magiging malaking problema po ninyo yan. Kaya bigyan niyo po sila ng panahon. Sa halip na makipagbarkada, kayo po ang bumarkada sa mga anak niyo. At sa mga lakaran, pwede mo kayo magbanding sa halip na ang mga anak niyo ay nakipagbanding sa mga kaklaseng hindi nyo kilala. Mas maganda nakikita nyo at nalalaman kung sino-sino ang mga kasama nila. Hindi naman po ko sinasabi natin na higpitan nyo ang inyong mga anak at pang hindi sila makipagkaibigan. Kung sinasabi po natin, napaka-importante po para sa isang tatay ang nalalaman kung sino ang kasama ng kanyang anak, lalo na paglabas na ito sa eskwelahan. So ipagmalaki ang asawa at tulungan ang asawang babae sa mga responsibilidad nito. Kahit na alam nyong malayo ang inyong asawa, malayo si Mrs., kayo po ang dapat na gumagawa ng lahat ng mga tungkulin na naiwan ng inyong asawa, ang pag-aalaga, ang pangangaral, ang pagbabantay sa inyong mga anak. Kaya nga hindi po ito dapat ipinaubaya sa mga katulong, because ito ay dapat ay nasa responsibilidad ng tatay na habang wala si Mrs. at nasa ibang bansa, dapat ay kayo mismo nakikita nyo kung paano nyo pinalalaki at kung paano nyo po inuhubog ang mga karakter ng mga bata. So ano naman po hindi dapat gawin ng lalaki sa kanyang asawa at anak? Sabi po ng Colossians 3:19, ang mga lalaki, mahalin ang kanilang mga asawa. Mahalin ang inyong asawa, huwag kayong maging malupit sa kanila. So yung salitang pagiging malupit, minsan yun ay nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at nag-iisip ang babae na hindi na bumalik o di kaya naman ay himiwalay, sabagat kapag sila ay sagad na dahil sa inyong kalupitan, ay baka hindi na po ninyo siya makita at hindi na siya umuwi ng tahanan. Kaya nga po ang mga laki dapat mapagpasensya. Maaaring nagkukulang, lalo na ang mga misis na OFW, minsan hindi nakakatawag dahil sa sobrang kabisihan, sa sobrang dami ng trabaho. Alam po ninyo, hindi ganun kadali ang mga muhan at magtrabaho sa bahay, lalo na ang matsyempuhan nilang mga amo ay hindi naman katulad nung kagaya ng ating inaasahan. Minsan may mga among sa sobrang higpit, sobrang stricto, ay talaga namang halos jingle lang ang pahinga ni Mrs. Kaya nga palaala po sa mga asawang lalaki, dapat marunong tayong umunawa sa kalagayan ng inyong Mrs. upang sa ganun ay naramdaman naman niya na naandyang ka bilang kanyang asawa at sumusuporta maging sa panalangin. So, sinasabi naman ng Colossians chapter 3 verse 21 ang ganito: mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ibig po sabihin ay huwag po niyo masyadong pagmalupitan ang inyong mga anak at ganyan din of course ang inyong asawa. Na ibig sabihin po ay kung ikay nagagalit, hindi naman po masamang magalit at yun po ay biblical din. Pero huwag naman sanang humantong yun sa pananakit. Huwag naman sanang humantong sa pambubulyaw at panlalait. Tila baga parang binili mo na yung kaluluwa ng asawa mo para bulyawan. At ganun din yung anak mo. So paano dapat pagsalitaan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae at mga anak? Sabi po ng Biblia, dapat ay mahinahon. Dapat ay ang asawang lalaki ay matutong mag-encourage kanyang anak na lalaki at ganoon din sa kanyang asawa na handang magbigay ng suporta, lalo na malayo naman nga ito sa kanyang pamilya na ang inyong asawa, si Mrs. ay nasa ibang bansa
At least matuto ka namang pag-message ka, kumustahin mo siya. Sa panahon ng mga importante sa kanya, lalo na yung mga birthday, batiin mo siya. At paminsan-minsan ba naman, hindi naman siguro kalabisan. Kung hindi ka man ay hindi ka naman masyadong nahihiya. Kasi mga lalaki nahihiya, I love you sa asawa. Wala naman dapat ikahiya doon. Yun naman ay banal na gawain na magsalita, na mag-express ng iyong damdamin na minamahal mo ng asawa. So, Efesos 6:4, ano nga po ang mga bagay na dapat gawin ng isang ama sa kanyang anak? Ang sabi po doon, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, hindi po sila dapat pagmalapitan ng mga anak, lalo na't ang mga anak niyo ay may isip na ito po yung magiging dahilan ng kanilang pagre-rebelde. Ano nga ba ang disenyo ng Diyos tungkol sa pamamalo sa anak? Bilang pagdisiplina, ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan, Kabanata 13, talata 23, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina, anak na di pinapalo, hindi mahal na magulang. Yan po ang sagot ng Biblia. So, hindi po masama ang mamalo. Hindi po masama ang magdisiplina. Kaya lang, ilagay po natin sa lugar. At hindi po walang habas na pamamalo. Kahit siya na lang tamaan ng bata, ay sige lang. At yun po ang siyang nagtutulak sa bata na paglaki niya, ay siya po ay nagiging rebelde. So, ano ang resulta kung hindi disiplinahin ng isang ama ang kanyang anak ayon sa sinasabi ng Biblia? Na sabi nga po sa Kawikaan 20, talata 15, na disiplina at pangaral hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahiyan. Yan po na sinasabi doon na dapat nating disiplinahin ng mga bata, or else at the end magsisisi ka sapagkat itong mga batang itong hindi dinidisiplina, majority po sa kanila ay siyang magdadala ng malaking kahihiyan sa pamilya. So, paano po yung dapat na pamamalo sa anak? Hindi ito dapat bunsod ng init ng ulo. Kung ikaw ay mainit ang ulo, huwag kang magpadalos-dalos. Magpahinga ka, ikalma mo ang iyong sarili, at saka mo kausapin na yung anak. Now, yung mga bata na may edad na 12 taon pataas, ay hindi naman po dapat na pinapalo. Yun ay dapat na kinakausap sapagkat may isip na sila. Kasi pag ating pinalo ang mga bata, yung edad 12 pataas, ay tsak po yun magre-rebelde. Huwag po natin silang gamitan ng kamay, sampal o palo, kundi gumamit tayo ng isang bagay na hindi masyadong magdudulot ng latay. At tanda po natin, huwag po tayong gumamit ng kahit anong bagay, lalo na ng mga kutsilyo, itak, o ano man, mga tubo. Baka po sa sobrang galit niya, kung saan yung mapalo at mapatay yung panganak. Pagdapain po siya, paluin sa puwitan ng anak at huwag papaluin sa iba pang bahagi ng katawan. At tulad ng sabi ko po kanina, baka wrong place kayo ng pagpalo. Mas lalong malaking problema. So, kailangang malinaw sa anak kung bakit siya pinapalo at bakit kinakailangan siyang disiplinahin. Kasi marami pong magulang, marami pong tatay na basta lang nakapalo na hindi alam ng anak kung bakit gano'n ang may disiplina sa kanya at bakit gano'n ang pagkapalo. So, importante po na maunawaan ng bata na kaya siya pinapalo dahil may nagawa siyang kasalanan. May nagawa siyang pagsiway at napakaganda na habang naunawa ng bata na ang tatay pala niya ay hindi pwedeng mag-tolerate ng mga bagay na mali, ay nahuhubog ang karakter ng bata, nagkakaroon po siya ng respeto sa inyo at higit sa lahat, lumalaki po yan na responsible sa inyo at maging sa kanyang mga kapatid at sa pamilya. Kaya nga kapatid kong minamahal, kung ikaw ay isang ama,
na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Sadyang mahal ka ng Panginoon at nais niya na ang pamilya mo ay maging buo at maging matatag. At gayon din naman ang iyong asawa, kung siya ay OFW, nasa abroad, ay pakita natin ang ating suporta. Hindi tayo dapat siyang nagiging dahilan or tayo pa ang nagsisimula ng hindi pagkakaunawaan at mga personal issues na pwede naman pag-usapan, pwede naman talikayin at pag-usapan ng mahinahon sa telepono, pag-usapan. Hindi nakukuha sa hindi pagkikibuan o hindi pag-uusap at pagpapatay ng cellphone. Yan ay dapat pinag-usapan ng maayos. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon sa podcast na ito. Dalahin ko, Panginoon, ng mga tatay na inabot ng mensahe ito. Patuloy mong hubugin ang kanilang buhay pananampalataya. Patuloy, O Diyos, na magawa nila agad ang kanilang tungkulin bilang ama, na mayroong banal na pagkatakot sa iyo at higit sa lahat, may pagsunod sa iyo pong salita. Kaya ang Panginoon, na maging example sila sa kanilang mga anak, ganun din mga ina, na maging mga misis nila, O Diyos, ay hindi po nila kapiling sa kasalukuyan. Sila ay nasa ibang bansa, ay maging supportive sila sa mga sakripisyo ng kanilang asawa, sapagkat tunay na hindi madali ang mahiwalay sa pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig, and thank you for watching. At kung sakali pong kayo ay nagnanais na laging tumanggap at makareceive ng podcast, ng mga topic po na ating isinasahin papuwid o pinapodcast araw-araw, ay mangyari lamang pong mag-subscribe sa ating pong YouTube channel sa FOM EDSK Gospel Podcast. Marami pong salamat and see you tomorrow.